Magandang gabi po sa inyong lahat at muli tayo ay pinagtagpo ng Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating aralin sa pagkakataong ito, let me review yung chapter 6 ng Nehemiah. No? So hinati po natin siya sa 4 na bahagi. Unang-una yung sa chapter 6, yung verses 1 to 4, ito po yung kung saan merong friendly invitation si Nehemiah, but nalaman niya na merong tinatawag na evil intention that he will be harmed. Then doon sa verses 5 to 9, merong tinatawag na fabricated story na kung saan he is compelled to come, but it was busted, no? Then sa verses 10 to 14 naman, servants of God with false message because of money offered to them by his enemy. Ayan po. Doon sa verses 15 to 19, ito naman po yung completion of the wall na kung saan nakita po natin doon na ito ay successfully na nagawa po nila. But somehow, dito po sa ating papag-aralan po sa chapter 7, doon pa lang po nila inilagay yung tinatawag na pintuan. So, ayan po yung wall was completed in chapter 6. But dito po sa ating pag-aralan ngayon sa chapter 7, na kung saan dito po nila nilagay yung wall, yung I should say yung door, no? They hung the door sa gate ng wall. Okay. So let's start dito sa ating pong pag-aaral na kung saan hahatiin po uli natin yung ating pag-aaral ngayon sa dalawang bahagi, no? Unang-una yung verses 1 to 3. Then I will get your input. Gusto kong marinig ang inyong feedback dito. Then we will continue sa verses 4 to 6. At ganoon din, I will be hearing your input, yung inyong feedback dito. So, kaya ngayon, no, bago tayo dumako sa prayer. So, let me read yung verses 1 to 3, no, sa Amplified Version. Sabi po dito, "Now when the wall had been rebuilt and had set up the doors, and the gatekeepers, singers, and Levites had been appointed." Sabi po sa verse 2, "I put my brother Hanani with Hananiah, the commander of the fortress, in charge of Jerusalem, for Hananiah was a more faithful and God-fearing man than many of others." Sa verse 3, "I said to them, do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot, and while the watchmen are still standing guard, have them shut and bar the doors. Appoint guards from the residents of Jerusalem, each at his post on the wall, and each in front of his own house." So ayan po, no, yung order ni Nehemiah sa kanyang itinalagang pinuno. Ayan po. Okay, dito po sa King James Version, meron pong sinasabi dito, no, na kung saan I believe ito po isang bahagi din na kung saan ay meron siyang mensahe, no. Sabi po dito sa verse 1 ng King James Version, "Now it came to pass." Itong I should say
phrase na to, no, now it came to pass, na kung saan I believe si Nehemiah ay merong tinatawag na mga difficulties sa kanyang administration o sa kanyang leadership regarding rebuilding the wall. So meron siyang tinatawag na hardship, meron siyang difficulties. But in spite of that, sabing ganon, and it shall come to pass. So it means sa isang leader, how difficult o meron siyang dinadaanan na kahirapan, na at the back of his mind, still yung difficulty na yon o yung problem na yon, it shall come to pass. Sabihin, lilipas siya o daraan siya. Na kung saan yung objective, yung goal ay one day it will be reached. At ito nga po yung message dito sa chapter 7 na anumang hirap ang dinanas o dinaanan nila, ito'y lumipas din. At ito po yung importante sa lingkod ng Panginoon, kung saan yung tinatawag na perseverance, na whatever you are in the difficulty, it shall come to pass. Lilipas yan. Kung merong mang pain, one day healing will come. Magkaroon ng nakagalingan doon sa yung tinatawag na kasakitan. At ito po yung napakagandang, I should say, message kung saan there is always, I should say, a solution to every problem. At yan po, no, na kung saan the wall was rebuilt, no. Sabing ganon, isipin yung completion ng wall, yung mga gaps na fill siya, no. At sabing ganon, and I had set up the doors, o the doors were hung. Ayan, nilagyan po ng tinatawag na pintuan yung mga gates. At alam natin yung wall, yung city wall, there are several gates dyan, no? Na kung saan yung gate nilagyan ng tinatawag na door o pintuan. Ayan po. At doon, hindi natatapos po doon, no? Na kung saan I believe si Nehemiah, he is visionary. Na kung saan I believe yung kanyang pagpunta doon sa Jerusalem to build the wall is simply isang bahagi lang po ng kabuuan na I should say yung kanyang I should say pangitain na I believe ito'y nanggaling of course kay Abraham, yung pangitain na binigay sa kanya ng God that he will be a nation na kung saan they were dispersed doon sa ating napag-aralan sa chapter 1 and now they are coming back or returning back na kung saan yung dignity is being returned to them as one entity, as a nation, na kung saan yung unifying factor nila, that is the temple, na hindi lang siya simply binil doon, kundi meron siyang protection. Ito yung part ng tinatawag na dignity, that nations will have respect on them kasi nilagay nila sa maayos, sa tama. At ito po yung something na alam po natin, no, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon because it has done correctly. Ginawa po itong tama. Of course, ito po yung bagay na kung saan mayroong tinatawag na transition, no? Na yung tinatawag na bagay na physical o bagay na material, no? Hindi po doon natatapos. Yung building the wall is not, kumbaga sa kwan, yun ang pinaka goal niya, sole goal, hindi po yon. It is simply part of yung tinatawag na totality. Ayan po. Kaya nga, yung tinatawag na salvation, ang salvation po is not just to escape hell. Actually, ang ibig sabihin ng salvation, tinatawag na wholeness, yung body, soul, and spirit, that it will be returned back to its original intent o yung original intention. At yun ang intention ng God na to make us whole.
Ayan po. Kaya nga, yung salitang wholeness, yung ginagawa ni Jesus, na kung saan yung manifestation, na yung sick is made whole. So yun ang nais. And I believe ito rin yung kay Nehemiah na hindi lang siya tumingin sa tinatawag na physical, but ito yung tinatawag na holistic, yung buo, no? Na yung kanyang nais ay yung buo, body, soul, and spirit. So itong tinatawag na external pag-build ng protection ng wall is simply isang way lamang in order to control yung city at magkaroon ng order sa tinatawag na temple. Ayan po. So, in doing that, nag-assign siya ng tinatawag na gatekeepers. At hindi lang yon, kundi singers and the Levites were appointed. Yan po. Na kung saan mayroong tinatawag na order, magkakaroon ng tinatawag na kaayusan. Dahil na meron ng tinatawag na wall, meron ng protection, meron ng gate. So magkakaroon ng tinatawag na kaayusan in the city. Ayan po. So nag-delegate na siya na tinatawag na mga right people. At ito atin po makikita dun sa verse 2. Sabi niya, and I gave my brother Hanani. Then, sabi dito, and Hananiah, the ruler of the palace, charged over Jerusalem. For he was a faithful man and feared God above many. Atin po makikita rito, no, na kung saan si Hanani, yung kanyang kapatid, ito yung sa chapter 1, no, na nagbigay ng report sa kanya. So, inappoint niya itong si Hanani, no. I believe hindi ito yung nepotism, kundi I believe si Nehemiah, he's looking for the character, yung what makes a man. Ayan po. At nabanggit po dito, no, yung hindi lang si Hanani kundi si Hananiah. No, sino si Hananiah? Sabi po dito, ruler of the palace. Itong palace po ito, hindi po yung palace sa Susa, kundi I believe ito yung governor's palace sa Judah, no. Meron dito pong kasi iba-ibang translation, no. May sinabi commander of the fortress, merong nagsabi na captain of the citadel, meron nagsabi na head of the palace. Actually, si Hananiah is the commandant of the port. It means he is the officer in charge of the temple fortress. Ayan po. He is in charge of the temple fortress. Ayan po. So siya yung bali head ng security. Yan po yun. Na kung saan, sabi po dito, he was found faithful man. Sabi dito, he was a faithful man. So, yung isang translation dito sa Modern English Version, let me read, no? Sabi po dito, over Jerusalem, I put in charge both my brother Hanani and Hananiah, the palace commander, because each was a faithful man and feared God more than many. Kasi yung translation nga, merong parang iba-ibang kwan siya. The way I understand. But ang gusto ko pong i-point out dito, kasi dito sa King James Version, sabi po dito, that I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man. So, bali ang tinutukoy niya dito is si Hananiah being faithful and he feared God. Hindi niya bali isinama bali dito si Hanani, the way
see it, no? But if we look, I should say, closely, actually, si Hanani, atin po makikita kung bakit niya isinama o kinuha, hindi dahil sa kapatid niya, kundi I believe, bukod po sa tinatawag na character, nakitaan niya pa ng tinatawag na loyalty. So dito atin po makikita yung pagiging loyal ni Hanani sa kanyang kapatid. Kaya siya naroon, hindi dahil sa tinatawag na relationship nila na magkapatid. At bukod pa doon, ibig sabihin, isinama niya dito yung pagiging faithful niya na with Hananiah at yung tinatawag na having the fear of God. So kaya tatlo po yung ating po makikita, yung tinatawag na loyalty, yung pagiging faithful, at yung having the fear of God. So ito po yung tinatawag na qualities of a good leader. Ayan po. Na kung saan, napaka-importante po dito, no, na dapat po nating makita. We delegate authority. Para sa ganon, ibig sabihin maibsan tayo sa ating dinadalang burden o responsibility. At the same time, ay magkaroon din ng maturity yung nabigyan ng tinatawag na responsibility. So, ayan po yun. Dito, ating pong makikita rito, no, na kung saan yung pagiging faithful. So, it means if a person is faithful, it means he is dependable, he is reliable, he is true. Merong tinatawag na integrity. Merong tibay na maaasahan. At whenever we go in this word of being faithful, we always go to Jesus, sa ating Panginoon. Siya po yung tunay na faithful. Ayan po. Siya po yung perfect. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, it says, "Faithful is he that calleth you, who also will do it." So, sabi ni Apostle Paul, tapat siyang tumawag sa atin na gaganapin niya ito po muli. So, si Jesus, he is faithful. Kaya si Apostle Paul, he is also faithful. At binili niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 2, sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit them to faithful men who shall be able to teach others also." Kaya nga po, sa tinatawag na intentional discipleship, we look for faithful men. Ibig sabihin, yung mapagkatiwalaan, yung dependable, yung reliable, na tunay nga silang maaasahan. Ayan po. At ito yung, of course, word natin po makikita in Matthew 25 verses 14 to 30, na kung saan atin po makikita rito, no, na si Jesus nagbigay siya ng parable regarding doon sa sabi niya dito, no, let me read ito sa verses 20 and 21. Sabi po sa verse 20, "And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more." In verse 21, his Lord said unto him, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord." So ayan po yung natawag na pagiging faithful.
Kaya nga po ang estudyante na faithful, hindi lang siya yung pumapasok araw-araw na hindi nag-a-absent. Ang estudyante ay faithful kung ang mga examination ay kanyang naipapasa, nagpa-participate siya sa recitation, gumagawa siya ng homework, at siya ay masipag sa kanyang pag-aaral. So yun po yung faithful na hindi lang siya 100% sa attendance, no? Na hindi naman natututo. So yun po yung problem. So kaya whenever we define faithful, it means maaasahan siya na kung saan yung lahat ng ibinigay sa kanya ng Diyos ay kanyang ginagamit para kanyang kapurihan, yung talino, yung talent, yung kung anong meron siya, kung ano yung energy that he has. Ito yung ginagamit niya for the glory of God, at yun po yung ibig sabihin ng faithful. Ayan po. So yan po yung unang-una na dapat makita na ng isang namumuno kung siya magde-delegate ng authority, yung tinatawag na faithfulness. Then pangalawa, sabi po dito yung the fear of God o fear of the Lord, no, na nakita po, no. So atin po makikita dito in Proverbs chapter 8 verse 13, the fear to fear the Lord is to hate evil behavior or speech. So yan po yun. To fear God is to hate evil. At sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So, yung fear of the Lord is simply deep respect. It is a reverence na kung saan dito yung kanilang pagkilala sa Diyos, na kung saan merong tinatawag na motivation of love. Kaya they want to please God. Ayan. Ayan po. So, tatlo po yung qualities dito, no? Yung pagiging loyal, yung having, yung tinatawag na faithfulness, at saka yung the fear of God. So, yan po yun. Nakita. At sabi pa ang ganon, so sa verse 3, no? Then I said to them, do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot. So dito, no, na kung saan yung sa verse 2, meron pong tinatawag na delegation of responsibility at yung pagpili na who is the right person na dapat bigyan ng responsibility. Atin po makikita dito sa verse 3 ay yung tinatawag na what this person have to do. Meron silang tinatawag na specific job to do or specific responsibility to do, na kung saan na pag nag-delegate ka ng responsibility, dapat they know kung bakit i-delegate yung responsibility sa kanila. At kalimitan meron dapat black and white, so that ibig sabihin they will know kung bakit sila naroon, and they know sabihin yung binigay sa kanilang responsibility. Para sa ganon is maganap nila ito at magawa niya ito ng tunay according to the things that they were given or very instructed. Okay, from here I will stop and I will get some input from you. Kung meron po kayong naisidagdag dito sa ating pag-aralan verses 1 to 3, let me hear from you and I would like to have your input. Sige po. Nais ko lang po ulitin yung announcement kanina. Pag nagsasalita po tayo, i-open po natin yung ating camera, no? Para po nakikita rin sa recording
na i-upload natin sa online kung sino po yung nagsasalita. Maraming salamat po. Okay, give your input now. Hindi po. We are here to learn. We are here to study. Sige po, put your one. Anybody? Gandang gabi po ulit. Nung ito po'y binabasa ko, nag-strike lang po sa akin yung verse 3b, yung iniuutos ko rin kumuha sila ng mga magbabantay na mga taga-Jerusalem, bigyan ng lugar na tatalibaan at ang iba'y magbantay sa tapat ng kanilang tahanan. Kasi ang pumasok po sa isipan ko dito na mahalaga po na mayroong intercession kasi pag sinasabing nagbabantay, sabi dun sa Lucas 22:36 po pala yun, be watchful and pray always. Kasi at saka dito po sa Ezekiel, ito lang po yung biglang pumasok sa isip ko habang ito po yung binabasa ko. Sabi po dun sa 22 verse 30 ng Ezekiel, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita. Kaya ibubuhos ko na sa kanila ang pag-alab kong puot na sila aking lilipulin. Sisingilin ko na sila sa masama nilang gawain. At mainam din po, sabi po dito yung magbantay sa tapat ng kanilang tahanan. Mainam sa isang tahanan na mayroong isang mananalangin na siyang magi-stand na para hindi makapasok yung kaaway. Tulad ng ating pong pinag-aaralan, yung pader ay it serves as protection. At sa ating pananalangin, yung ating prayer serves as a hedge against the enemy na makapasok po sa atin. At maging Amen. sa church, yung pong sa intercession, sinasabi natin na yun ang backbone ng church. Kung walang mananalangin at kung walang magbabantay, pwedeng may makapasok po na yung hindi magandang katulad ng katuruan. Katulad po nung kung bakit ko po na-share sa inyo yung na-share ko nung isang araw. Kasi sa amin po, marami po akong naririnig na nagkukwentuhan na nabe-bless doon po sa pastor na sinasabi ko, doon po sa pastor na aking pong isined. So, mainam po na kapag merong narinig na gano'n, katulad nung ginagawa pa yung pader, meron silang, yung tambuli ba yun na biglang hihipan para makapag-alarm at yung mga pwedeng gumawa kung anong dapat gawin. So, sa mga ganun ay hindi dapat mangimi kapag meron talagang na-search kung mali talaga. Kahit na nakakalungkot o nakakakaba, kinakailangan iparating sa kanila para kasi kaya nga po sinasabing watchful and pray kaya sinasabing mga bantay para hindi mapasok ng kaaway ng masamang katuruan ng iglesia. Yan lamang po. Salamat po. Maraming salamat po, Pastora Cory, sa inyong ibinahagi, no, na very useful sa bawat isa. Okay, sino ba pong mag-share? Mayroon pa ba? Okay. Pastor. Sige, si Pastor Nestor po. Okay. Sige po, Pastor Nestor, go ahead. Okay po. Dito po nakita ko po sa buhay po ni Nehemiah, hindi po siya yung hindi po siya yung tao na greed of authority. Ibig sabihin, ang ginagawa niya po dito ay nag-train siya o naglalagay siya ng mga tao also in authority para baga siya ay hindi siya ma-burn out. Kasi kung lahat ay kanya na maburn out po siya, mahihirapan po siya. Unlike kung i-delegate niya yung ibang task sa ibang tao,
malalaitin po yung kanyang magiging trabaho. So, ganun din po naman sa bawat sa atin. Kaya nga, the reason why we are producing leaders para ma-extend po natin yung authority dahil alam po natin, sooner or later, darating po yung time na yon na hindi tayo mananatili. If we do not, pagka tayo hindi natin pagkakatiwalaan yung ibang mga miyembro, meaning to say ay wala tayong tiwala, then lahat ng burden ay nasa atin. So dapat po sa atin bilang mga pastor, kailangan po ng delegation po ng trabaho. Para sa ganun po, isa pa, malaman din po ng ibang mga membro that they are really a member of the church. It's because kasama sila doon sa trabaho. Kasama sila doon sa gawain na dinidelegate mo sa kanila, meaning pinagkakatiwalaan mo sila ng trabaho na dapat nilang gampanan at nang sa ganun magkakaroon sila ng confidence sa sarili, una sa Panginoon, na sila po ay magagawa din po nila yung trabaho na inilalagay mo sa kanilang balikat. So dito po sa akin, sa buhay po ni Nehemiah, ganito po yung kanyang ginawa. I-delegate po niya yung trabaho bilang siya ay governor, niligate po niya yung trabaho sa iba para kasi napapansin natin, naglagay siya ng mabantay pintuan, naglagay siya ng mga awit, no? So, makita natin dito na hindi niya sinulo yung trabaho. Otherwise, kapag susunod niya yung trabaho, mabuburnout po siya. The same thing with us. Kaya po, ito po yung dahilan po natin kung bakit tayo ay nagtitrain ng mga leaders for them to encourage, no? Nang sa ganun po ay magkaroon din sila ng courage na gumawa ng mga bagay na ipinagagawa din ng Panginoon sa kanila. So yun po yun. At dapat po sa atin, huwag po tayong matakot na sabihin na pag i-delegate natin yung trabaho, ay baka ito'y mas magaling sa akin, sasapawan ako na. Hindi po. Huwag tayong magkaroon ng gano'ng agam-agam. Bagkus, magtiwala po tayo sa kanila dahil alam natin na hindi po natin kaya ang trabaho na tayo lamang. So, sa madali sabi po, we need to trust others sa mga trabaho na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. That's why we really need to train leaders para po sa gawain ng Panginoon. Yun po, magandang gabi po. Okay, maraming pong salamat Pastor Nestor sa inyong binahagi. Okay, sino pa po? This is about leadership, no? Sino pa gusto mag-share? Ako po, Pastor. Share ko lang po yung practical application when it comes to yung gate at saka yung in charge sa gate. Sa amin po, pagka kami po ay nandito sa Laguna, yung bahay namin sa Parañaque, iniiwanan po namin yung susi ng bahay sa kapatid ni Ate Annabel. Para anybody who wants to use the house can use it, but with somebody who is in charge. Kinakailangan ay magsasabi sa amin, and there is somebody who's holding the key. Para hindi basta-basta kung sino ay pwedeng pumasok at kumapit ng bahay. In the same way as yung sa Israel, kinakailangan ay merong nagbabantay, merong somebody in charge of the gate. Ganun din, pagka kami naman po ay pumunta sa Parañaque, yung susi ng bahay dito sa Laguna ay iniiwanan po namin dito at in charge naman po ay yung aking kapatid. So that if anybody wants to use the house, they can use it, of course, with permission, but they have to go to somebody who is in charge of the key, or in charge of the door, or in charge of the gate. So, ganun po yung isang ginagawa namin na application ng pinag-aaralan po natin.
naglagay na po sila ng door sa mga gates. So it means there is a protection or there is a barrier kung sino yung pwedeng pumasok at hindi pumasok. And naglagay po sila ng somebody who's in charge, somebody who's faithful. No? So ganun din po sa amin, I mean, practical application po sa amin. Ganun din po yung ginagawa namin. Of course, the house is open for anybody who wants to use it, but there is somebody who is in charge na may hawak ng susi. Ganun po. So yun lang po. Isang nakita po na pwedeng life application. Kasi I mean, sabi nga po is yung Bible, it's not purely spiritual, but it's a handbook, a manual for us, for our daily living, for everything that we are doing dito po sa mundo nito. No? So kahit po doon sa sa farming, sa plantation, sa management, sa business, ang Word of God ay pwede ring maging guidance natin. So yun po, when we study the Bible, study even from the Old Testament, there are principles na pwede po nating may apply sa ating practical daily living. So yun po ang nais ko lang po. Maraming salamat. Okay, maraming pong salamat, Pastor Frankie. Okay, sino pa pong mag-share? Sino pang mag-contribute? Ako po, Red. Sige po, Pastor Paul. Go ahead. Sige po. Ayun po, isang ano ko lang po na nakita ko rin na sinabi po. Ay, sorry. Ayun po. Sa isa pong na ano ko dito ay nakita ko dito sa verse 3 na sabi niya, inuutos kong ang mga pintuan sa Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw, isara ang at ikandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. So nakita ko po na talagang dahil doon sa naranasan nila na bago nila ma-build ang kanilang wall ay dumaan na sila ng mga pagbabanta, kaya yung sinabi po ni Nehemiah na dapat ay isara po yung pintuan, at ang isa pang nakita ko doon ay maglagay sila ng bantay na yun pong malapit lang sa kanilang bahay, yung tapat ng kanilang mga bahay. So ganun din po kung dalhin natin sa mga church, kung mayroon po tayong kuhanin na mga pagkatiwalaan o caretaker, ay mahalaga po na yung kanyang bahay ay malapit lang anytime na may problema, maging sunog man o mga emergency sa church, mayroon pong madali pong makapunta. At inuutos nga, sabi dito na itinalagan nila ang ilan sa mga tao na bantayan ang iba na may malapit sa kanilang mga bahay. So yun po, mahalaga na malapit, kasi kung malayo ay kung nadala yung susi tapos may emergency na nangyari sa church, ay wala pong matawag. At isa pa, madali po dahil malapit lang yung kanyang bahay. Hindi po katulad ng malayo pa, susunduin po pa ulit. So yun lang po ang nakita ko inside. Salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Paul, sa inyong ibinahagi. Okay, sino pa po? Please contribute dito sa ating pong pinag-aaralan. Opo, Pastor. Pwede po. Continue. Please.
Sino po? Si si Kuya Jess o si Pastor Ronald? Si Pastor muna po. Ako po ang susunod. Si Pastor Okay Ronald po. po. Pastor Ronald. Ito po, magandang gabi po. Dito po ang akin pong nakita. Alam po natin yung task na ibinigay po ng ni Yahweh kay Nehemiah ay to rebuild the wall and the temple. At yun nga po, nakita natin na natapos na ma-build yung temple, yung wall according to the verse 1. Pero ang nakita ko rito, bagaman na natapos ng gawin yung rebuilding ng wall, hindi po tumigil si Nehemiah. Kung hindi, nagtalaga siya ng mga tao upang ma-secure yung kaligtasan, yung peaceful ng Jerusalem. Talaga nga siya ng mga bantay. So ano po yung nakita ko dito? Na kapag tayo po ay binibigyan ng Diyos ng gawain, assignment, hindi po pala po pwede nating sabihin na tapos na yung ipinagawa sa akin ng Panginoon. But as long as tayo po ay nabubuhay, tuloy-tuloy lang po. Kasi si Nehemiah, bagaman maliwanag na ang instruction sa kanya ng Panginoon ay i-build lang yung wall. Matapos i-build, hindi niya sinabing, Lord, tapos na yung assignment ko, na-build na. So hindi po, bagaman na-build na yung wall, still, nag-delegate niya siya ng mga tao. Kasi yung paggawa sa assignment ng Panginoon, talagang continuous, tuloy-tuloy. Yun po ang aking nakita. Pangalawa, na nakita ko dito, nag-install nga siya ng mga trusted men, faithful, loyal, may fear of God. It shows me one thing, na sa paggawa natin ng assignment ng Panginoon, talagang ito po ay dapat natin maintindihan na ito po ay not one-man band. Kailangan ito pong paggawa sa pinagagawa ng Diyos na assignment sa bawat isa sa atin ay responsibilidad po ng lahat. At Amen. doon po sa lahat na yon. Kaya makita ko natin dito hindi sinabi ni Nehemiah, ito'y assignment na binigay ng Diyos sa akin at gagawin ko itong mag-isa. Hindi. Pagpapatuloy kong gawin yung ibinigay na assignment sa akin ng Panginoon with the help of those responsible people. So yun, pumili siya ng mga responsible people. So, it does mean yung guidance ay mula sa kanya, yung instruction, but yung mga pinili ng loyal, faithful, at saka may fear of God, nakikinig sa kanyang command. Kasi ang paggawa sa gawain na assignment na binigay ng Diyos ay magtatagumpay kung ito'y gagawin po ng sama-sama. Even though mayroong talagang nagli-lead, but mayroon siyang katulong. Kaya nga, hindi lang nakita ko dito, hindi lang yung nagtalaga siya ng bantay sa gate, yung maglalagay ng talibabaan o tagapagsara. Hindi. Even the least person, ang sabi po kasi doon sa verse 3, at yung ding mga tao sa tapat ng kanyang tahanan, sila rin ay magbabantay. So, ganun din po kung sa atin sa simbahan may pastor, nakatanggap siya ng vision, at ngayon, i-delegate niya, napasimulan niya, hindi niya, natapos niya, hindi niya sabing tapos na. Kasi as long as andito po tayo, meron po tayong gagawin, walang katapusan. At siguro, part ng expansion ay dapat nga lang tayo pumili ng mga trusted natin, loyal, and fear of the Lord para maipagpatuloy po ito to the next generation. Maipamana po natin ito. At hindi lang yung mga leader, kundi yung mga simpleng tao kasi yung mga nasa sa kanila lang mga tahanan, pinagbantay din So lahat ng mga tao sa simbahan, hindi lang pastor, hindi lang mga leader, maging mga simpleng membro, we need to teach them to become responsible and in doing God's assignment. Yung paggawa sa assignment na binigay ng Diyos is a continuous effort. Yun po yung summary, endless, continuous. And secondly, it is ito po ay work ng lahat. Everyone must do the work. We need to really tell the people na maging responsable. Yes, kasi po, kung hindi responsible yung mga tao, sayang yung fortress, sayang yung wall, sayang yung gate, mapapasok may infiltrate. So, everyone must be responsible. Kaya nga,
Yun po ang nakita ko po dito. Salamat po. Okay, maraming salamat, Pastor Ronald. Kuya Jess, kami. Kayo naman po. So, doon po sa sa verse 2 po, doon sa pagka-delegate po ni Nehemiah, I put my brother Hanani with Hananiah. So, doon sa part pong yun, hindi lang, kumbaga, matalino po talaga yung yung leadership ni Nehemiah dahil po kita niya doon sa part na yon na ma-obserbahan natin na hindi lang isang tao yung kanyang na-point, hindi marami. Pero dito sa part na to, meron siyang kabady, meron siyang hindi nag-iisa si Hanani. With ang isa naman po, and ibig sabihin dalawa. Na kung sakali, maaaring isipin po ni Nehemiah kung sakaling wala si Hanani, naroon naman si Hananiah. So, meron pong maganda rin po yung input na kung saan ay when we delegate a person, not just a single person, but meron siyang kabady lagi. At the same time, we need talaga ng associates at assistant para yung delegation or yung responsibility na dapat gawin ng isang manggagawa ay magawa niya through the help of his brother. Kumbaga tulungan to, teamwork, not just one, but teamwork dun sa paglilingkod. Yun po yung nakita ko bago sa walking prayer with the Lord. Yun po yung qualities na kung saan ay mariing inano niya dun sa sa verse 2 na siya ang pinaka tapat or dandun sa mga iba. Kumbaga yung pinakaangat. So, yun po yung nakita ko doon na part na pagka sa delegation ay kailangan ay meron siyang kasama pa rin, kabady pa rin. Not just one, but two. Okay. Okay. All right. Thank you po, Kuya Jess, sa inyong senior. Okay, meron pa ako. Meron pa? Okay, maraming pong salamat sa lahat po na nag-share, no? At dito, alam po natin dito, no, na kung saan I believe yung i-delegate ni Nehemiah na kung saan dalawa nga para sa ganun, kung hindi available yung isa, naroon yung isa. At yung they are faithful na I believe yung kanilang i-assign din ng mga tao sa gate ay hindi mabibili ng pera o hindi makukurap ng pera, but they will do yung kanilang part na merong integrity, na merong honesty, na meron silang fear of the Lord. Kasi nga, ibig sabihin, yung gatekeeping o yung having that kind of job is sabihin prone to tinatawag na temptation. Ayan, pwede silang i-bribe na mga businessmen para makapasok sa city to make business. At yan po yung qualities, no? Na kung saan we will be looking na responsibility o delegation of responsibility, dapat ganito po mga qualities na pinili po ni Nehemiah. Okay? So, yan po yung ating nalaki ngayon, yung verses 1 to 3. Ayaw po natin madaliin, no? For us to learn and to absorb yung mga ating pong narinig, yung ating pong mga tinalakay dito. Then next Thursday, we will continue yung verses 4 to 6 naman and onward, no? Kung hanggang saan tayo makakarating. So this time, we will go sa ating panalangin, no? As usual, I'll be declaring sa bawat isa.
yung sinasabi ng Psalmist sa 103, na kung saan patuloy natin siyang i-claim, patuloy natin siyang tanggapin, at patuloy natin siyang i-receive na galing sa Panginoon. So let us pray. Salamat po muli, Panginoon o Diyos, sa iyo, Panginoon. Lord God, lingkod na ni Himaya na hanggang ngayon, Panginoon, Lord God, yung kanyang ginawa. Lord God, na kung saan, Panginoon, yung kanyang leadership na ipinakita, Lord God, yung kanyang example, Panginoon, yung pagkuha niya, Panginoon, ng katulong, Lord God, sa leadership, na nag-delegate siya, Panginoon, na nakita niya, Panginoon, yung mga qualities, Lord God, as being loyal, as being faithful, as being God-fearing, Lord God, na nawa, Panginoon, Lord God, na ito rin, Panginoon, o Diyos, ang aming Panginoon, makita at i-consider, Lord God, as your authority, Panginoon, nilagay, Panginoon, para sa iglesia, Lord God, ng iyong mga lingkod, o Diyos. At salamat muli, Panginoon, Lord God, na tiniklaim namin, Panginoon, Lord, yung patuloy, Lord, na iyo, Panginoon, gagawin. Kung ikaw nga po, Panginoon, ay mapi-please, Panginoon, sa aming Panginoon, pagsamba. Sa aming Panginoon, Lord God, patuloy na pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Lord God, that whenever we bless the Lord with all of our soul, whenever, Lord God, we bless you, O God. Lord, sinabi mo, Panginoon, that we will not forget your benefits, O Lord God. Ang benefit mo, Panginoon, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems our life from destruction, and crowns us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. At ito, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, sa iyong mga lingkod, Panginoon, kay Pastor Beng, Panginoon, kay Pastor Arina, Panginoon, kay Pastor Panginoon, kay Pastor Lolit, Panginoon, Pastor Chris, kay Pastor Oriel, kay Pastor Edwin, kay Kuya Jess, kay Pastor Vidal, kay Kuya Leo, kay Pastor Frankie, kay Pastor Abibilin, kay Pastor Romy, kay Pastor Junilo, kay Pastor Paeng, kay Pastor Ronald, kay Pastor Nestor, kay Pastor Cory, kay Pastor Paul, kay Pastor Ludi, at yung mga Panginoon na hindi ko nabanggit, Panginoon, na inibitahan, Panginoon, ni Pastor Vidal, Lord God. Panginoon, I continually, Panginoon, pray, Lord God, that you will give us, Panginoon, Lord God, a good health, Panginoon, wellness and wholeness, Panginoon, strength, Panginoon, at patuloy, Panginoon, Lord God, na katalinuhan, Lord God, na kami makalakad, Panginoon, Lord God, sa pagkakatawag mo as children of light, as sons of the kingdom, Lord God, na kung saan, Panginoon, that we will not be bent, Panginoon, according to culture, na hindi, Panginoon, nakukonform sa culture, Panginoon, ng kingdom, but we will be displaying, Panginoon, Lord God, what a kingdom look like. At yun nga po, Panginoon, ang nais mo, thy kingdom come and thy will be done on earth that is in heaven. I pray, Panginoon, sa iyong mga lingkod, that they will not fall into temptation, but you will deliver them from the evil one, O Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, for the blood of the Lamb. Hallelujah. Give us, Panginoon, na patuloy na covering, O Lord God, sa iyong mga lingkod, Panginoon, O Lord God, sa aking Panginoon, Lord God. Panalangin, Panginoon, Lord God, unto your servants, O Lord God, that they will walk, Lord God, with a single mind, Panginoon, with this steadfastness, O Lord God, na kung saan, Panginoon, sa kanilang kinakaharap, Panginoon, Lord God, whatever the challenge, Panginoon, Lord God, that your hand, Lord God, will be to everyone, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong provisions, that your hand is not short to reach, O Lord God, that your hand is not short to provide, Panginoon, and every need, O Lord God, that there will be always food on the table, O Lord God, that there will be clothes on the back, and there will be roof on the head, O Lord God. Sa iyo, Panginoon, mga lingkod, Panginoon, I speak, Panginoon, blessings, Lord God, and wellness, Panginoon, and good health, and prosperity, that there will be always peace in every home, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for the joy, Panginoon, na patuloy, Panginoon, pinagkakaloob mo, Panginoon, that whenever, Lord God, we are in your presence, Panginoon, ito, Panginoon, Lord God, ang aming patuloy na kalakasan to be in your presence, O Lord God, sapagkat, Panginoon, Lord God, in your presence, Panginoon, there is joy and there is peace. At salamat, Panginoon, for the victory, Panginoon, ipagkakaloob mo, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, O Diyos, as we walk, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for
Holy Spirit, that you will fill us, that you will anoint us, Panginoon, continually, Panginoon, Lord God. Hallelujah, as we dwell, Lord God, in the house of the Lord forever and ever, Lord God. Thank you, Father, Lord God, sa bawat isa, Lord God, at patuloy, Panginoon, let peace, Lord God, be to everyone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Amen po. Thank